sa alab ng pananampalataya, sa liwanag ng kaniyang galak. Mga salitang binigay, kalakasan nila'y nananatili, pag-ibig na walang hanggan, hayaang magsilbing gabay. Bibiyaya lamang, dito kami nagtitiwala, kami sundalo ng Diyos, sumusunod sa Kanyang iabak, walang kasalanang magtatago, sa biyaya ng Kanyang pagpala. Lumakad sa dilim ng mundo, bitbit ang krus niyang binubuo, pag-asa sa bawat sandali, liwanag niya'y aming ari. Tawag ng nilatag na sa lupa, kami handang magtapat, walang tinatago, puso ay laging wagas. Kami sundalo ng Diyos, sumusunod sa Kanyang iabak, walang kasalanang magtatago, sa biyaya ng Kanyang pagpala. Biyaya lamang, dito kami nagtitiwala, dito kami nagtitiwala, dito kami nagtitiwala. Tiwala. Ito'y biyaya lamang, dito kami nagtitiwala, kami sundalo ng Diyos, sumusunod sa Kanyang iabak, walang kasalanang magtatago, sa biyaya ng Kanyang pagpala. Lumakad sa dilim ng mundo, bitbit ang krus ng binubuo, pag-asa sa bawat sandali, liwanag ni aming ari-ari. Ari-ari, ang ari-ari. Sa ilalim ng dilim, laban sa kasamaan, mga kaluluwa'y sumisigaw, katarungan ang kailangan. Sa latay nakataas, pananalig sa Diyos ang ating matitinag. Sa hirap, banal ang aming digma, tingnan ang katotohanan, ipagtanggol ang pananampalataya, walang takot sa kasamaan, laging handang lumaban. Pagsubok ay dumarating sa mga tamang landas, subok kami ng kalangitan, pag-asa'y magpapalakas. Sa bawat habang namin, siya'y nasa aming tabi, lakas na magpapalaya, kabutihan magkahari. Tingnan ang katotohanan, ipagtanggol ang pananampalataya, walang takot sa kasamaan, laging handang lumaban. Lang ng katotohanan, ipagtanggol ang pananampalataya, walang takot sa kasamaan, laging handang lumaban. Pagsukulan ang katotohanan, ipagtanggol ang pananampalataya, walang takot sa kasamaan. Hello and welcome sa Russia TV mga kapatid, at meron tayong debate na magaganap ngayon September 28, 2025 mga kapatid, alas 4 ng hapon dito sa Pilipinas, at ang topic na pag-usapan ngayon ay patutunayan ng ating affirmative na faith lang ang kailangan sa kaligtasan at wala nang iba.
Mga kapatid, ang ating affirmative dito si Brother Darwin aka Kristohanong Isog mga kapatid ng um, born again at negative naman si Brother Mario San Diego ng MCGI o in dating daan. So before natin simulan ang ating debate, syempre explain ko muna yung mangyayari nasa debate ngayon. So meron tayong 10 minutes na presentation, 7 minutes sa pagtatanong, 10 minutes sa rebuttal, 7 minutes sa second cross, at meron tayong 5-minute na final conclusion. Mauna si negative, mahuhuli si affirmative. Sa ating debate rules mga kapatid, yung standard rules ng Russia TV ito. Rule number 1, yung 20 seconds na pagsagot sa lahat ng tanong. At rule number 2, kung close-ended ang question or categorical, kailangan sumagot sa pagpipilian muna bago magpaliwanag na hindi lalampas ng 20 seconds. So kung meron tayong tanong na tama or mali o hindi, pula or puti, pili muna bago tayo magpaliwanag. Rule number 3, kung hindi niya sasagutin ang tanong or wala doon ang sagot niya sa pagpipilian, meron siya pagkakataon na magpaliwanag ng 10 seconds at yan na yung pinakasagot niya sa tanong. Walang objection sa panahong ito. Rule number 4, sagutin ang tanong na naaayon sa tanong. So kung meron tayong tanong na sino, magbibigay kayo ng pangalan. Rule number 5, sa first stand doon lang dapat magtanong sa nilatag ng katunggali, at kung tinatanggi niya na hindi pa niya nilatag yan, automatic next question yan. Rule number 6, ang parusa sa dalawang warning sa akin, so minus 1 minute yan pag nag-warning ako ng 2 times. Rule number 7, bawat senaryo ng objection, isang beses lamang maaaring magpaliwanag. Isang objection lang at hindi susundan ng sunod-sunod na objection, at isang clarification lang din every question, at no objection during final conclusion. Rule number 8, no insult sa physical appearance at pagmumura mga kapatid. At labas nun gaya ng salitang demonyo, kulto, sinungaling at iba pa ay maaaring gamitin. Rule number 9, no challenge question. Ito yung mga tanong na kung mabasa ko or paano kung mabasa ko. Hindi ko pa hintulutan yan kahit pa sumang-ayon yung kabilang panig. Rule number 10, para sa sensitive question or personal question, pinapayagan kong pwede kayong magtanong ng mga ganitong tanong, pero pwede ding tanggihan ng ating mga sumasagot. Rule number 11, disconnection time limit. 7 minutes lamang ako maghihintay pag ma-disconnect ang ating mga debater kung hindi siya nagre-respond. Rule number 12, bilang moderator, may kapangyarihan ako magtakda ng bagong rules na hindi nakasaad dito. Kung ito lang naman ay kinakailangan. Ang aking pasya ay laging final and executory. Rule number 13, bilang tagapamagitan, ako ay nagsisilbing tagapangasiwa lamang ng debate na ito. At hindi ako responsible sa anumang pananaw, paniniwala o pahayag ng mga debater. Mga sagot at opinyon ay pananagutan ng mismong nagsasalita. Hindi rin ako mananagot sa anumang hindi pagkakanuwan, pagkasira ng relasyon o iba pang epekto dulot ng nilalaman ng debate. So by the way mga kapatid, ako nga pala si Rasha Vista. Ako po ay isang Catholic, one of the member ng Templar of Truth, at ako po yung tatayong moderator, streamer, timer sa debate ngayon. So sumasang-ayon ba ang ating affirmative sa lahat ng nabanggit? Yes po. Okay, at sumasang-ayon din ba ang ating negative? Yes. Yes po, Bro Rasta. Okay, so yun yung ating konfirmasyon. So before natin simulan ng ating debate, syempre gusto ko muna kayong magpakilala at konting kwento dito sa inyong topic. Paano ba ito nabuo at ano yung purpose mo? Bakit ito yung ginawa mong topic? At syempre yung kabila kung paano din niya tinanggap. Kristohanong Isog, pakilala ka muna bro. So magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no. Ako pala si Darwin Butlay. Ang page ko po ay isang Kristohanong Isog. Nagawa tong topic na to mga kapatid dahil po marami pong uri ang doctrine, kaya po nagawa ko to mga kapatid kasi po una-una mayroon pong ibang turo sa kaligtasan ang taong kalaban ko ngayon, at ang turo nila ay may kasamang gawa. So sa amin siyempre faith lamang, kaya po hindi po kami pariha ng doktrina, kaya po nangyari ang debate na to
para patutunayan po natin mga kapatid na talagang totoo ang ating doktrina at hindi po ito aral ng kulto mga kapatid, kundi ito po ay isang aral ng nasa katotohanan po. Yun lang po kapatid na Rasya. Okay, dako din tayo mga kapatid sa tututol naman. Pakilala ka kapatid. Okay. Magandang hapon sa inyo mga kababayan, mga kapatid. Ako nga pala si Brother Mar. Binabati ko kayo ng magandang hapon. Alam niyo mga kapatid, sa laban na ito, panoorin natin, no? Kasi ako, negative talaga ako pagdating sa mga pananampalataya lang at walang kalakip. Kaya, mga kapatid, sana matuto tayo at ma-enjoy tayo sa panonood na ito. Binabati ko kayo ng magandang hapon sa inyo mga kapatid. Okay, so simulan na natin ang ating debate mga kapatid. At again, ang topic natin ay patutunayan ng ating affirmative na faith lang ang kailangan sa kaligtasan. At wala nang iba. Brother Darwin o Kristohanong Isog, 10 minutes. Your time starts. So magandang hapon po sa ating lahat mga kapatid, no? So mapapatunayan natin ngayon yung tema natin na mga kapatid na walang gawa ang kaligtasan, no? So patutunayan po natin mga kapatid ayon po sa Biblia, kasi po ang Biblia po ay ito po ay magbibigay natin ng free sa katotohanan. Kaya nga sabi ng John 8:32, you will know the truth and the truth will set you free. Pag hindi mo alam ang katotohanan, wala kang freedom mga kapatid, wala kang free, hindi ka free kapatid, ibig sabihin wala kang alam sa katotohanan kapatid. Kaya papatunayan natin ngayon at gagamitin natin ang sulat ni Apostol Pablo dito sa 2 Timoteo chapter 1 verse 9. Sabi dito mga kapatid, nasiyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag na isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kaniyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Jesus buhat pa nga ng panahong walang hanggan. So anong sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Ang sabi ni Pablo, naligtas po tayo hindi ayon sa ating gawa. Napatunayan na natin mga kapatid sa isang talata pa lang ng 2 Timoteo chapter 1 verse 9. Napakalinaw at napakagandang verse nito mga kapatid, at sana ay ito ay ang i-cross-examine ng ating kapatid sapagkat ito po ay ating ginagamit sa pagtindig ng ating tema mga kapatid. No? So pangalawang verse mga kapatid, sulat din ni Apostol Pablo ayon po sa Roma 11 bersikulo 6, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi biyaya. Napakalinaw mga kapatid. Hindi po salungat yung aral ni Apostol Pablo kahit saang books isinulat niya at ipinaintindi niya sa atin na ang kaligtasan po mga kapatid ay sa pamamagitan ng biyaya at pananampalataya lamang, wala pong gawa. Pag sinabing walang gawa ay napakalinaw, tinding na ating tema, panalo na tayo sa tema natin mga kapatid. No? At ito pa mga kapatid, supporting verse mga kapatid, no? Ayon po sa sulat ni Apostol Pablo pa rin sa Ephesians chapter 2 verse 8. Anong sabi? Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sariling, ito'y kaloob ng Diyos. Napakalinaw, walang gawa dito mga kapatid. Kahit lumudsot na yung mata mo kapatid sa kakabasa dito, wala talagang mababasa na mayroong gawa. So napakalinaw ang sulat ni Apostol Pablo, at ang sulat ni Apostol Pablo ay lahat po ay hindi po kasinungalingan. Saan mababasa? Roma chapter 9 verse 1. Yan po, doon po mababasa na ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ako nagsisinungaling sa lahat kong isinulat sapagkat ito'y kaloob ng Diyos na
utos ng Diyos, sabi ng Galatia chapter 1 verse 20, no? Sundan mo lang kapatid para hindi ka maligaw sa mga verse, no? So, napakalinaw sa Ephesians chapter 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa anong paraan? Sa biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa iyong sarili. Hindi sa iyong sarili. So, ibig sabihin kapatid, kahit gagawa ka pa ng mabuti, hindi yan makapagligtas sa iyo kasi po ang kaligtasan po kapatid ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasi noon kapatid, ang hirap ng kaligtasan noon maghanda ka pa ng alay, ng turong baka ayon po sa Isaiah. Ngunit sa panahon natin ngayon mga kapatid ay may isang Panginoon na si Hesukristo na ating Diyos at tagapagligtas ayon po sa Judas chapter 1 verse 25 ay siyempre sa pamamagitan na ng pananampalataya sa Kanya kasi ang buhay niya ay inalay para sa atin. Namatay si Kristo para tayo'y maligtas. Kaya nga sabi ng Roma chapter 10 verse 9, ang sino mang sumampalataya kay Kristo Jesus ay maliligtas. Tanong, mayroon bang gawa? Walang gawa, mga kapatid. Kaya napakalinaw. At ito ay may tanong pa, mga kapatid. May nagtatanong pa kay Apostol Pablo. Sa Acts chapter 16, verse 30 to 31, ano pong sabi dito, mga kapatid? Ang sabi dito sa 30, at sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Isa pong itong tanong mga kapatid. No? At sinagot po ito ni Apostol Pablo kapatid. Anong sagot ni Apostol Pablo? At kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Walang at gawa ay maliligtas ka. Wala pong sabi doon. Kaya po makinig ka ni Apostol Pablo kasi ang sulat ni Apostol Pablo ay puro katotohanan. Walang kasinungalingan at walang halong kultong aral po mga kapatid. No? At sabi dito, at maliligtas ka at ikaw at ang iyong sambayanan. No? Napakagandang verse to mga kapatid kung ating i-apply sa ating sa ating pamilya, no. So, napakalinaw dito mga kapatid. May isang taong nagtatanong kung ano ba ang gagawin upang maligtas. At napakalinaw ang sagot ni Apostol Pablo at kanilang sinabi sa 31, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Walang sinasabi mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at gagawa ka at maligtas. Walang sinabi doon. Ang sinabi dito napakalinaw mga kapatid, no? Ang sinabi dito, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maligtas ka. Walang gawa. Kaya panalo na tayo mga kapatid sa ating tema, no? Napatunayan natin na ang kaligtasan ay wala pong gawa. Kaya po panalo na tayo dito mga kapatid. Napatunayan na natin na talagang panalo tayo mga kapatid. At alam natin mga kapatid, may gagamitin itong ating kapatid. Kaya po ready na po tayo kung ano ang gagamiting talata sa ating kapatid. Hindi ko alam but siguro ito ay James chapter 2 verse 17, no? Sabi dito mga kapatid, ang pananampalataya hindi sinasamahan ng gawa ay patay. Ito yung gagamitin ng ating negative at talagang hindi niya po naintindihan po ito sapagkat ang verse na ito ay tumutukoy po sa mga taong ligtas na. Now this verse doesn't contradict faith alone but emphasize that true faith naturally produce good works. So itong verse na to mga kapatid ay ipinaliwanag po na ang kaligtasan po ay may bunga na gawa, mabuting gawa, pero hindi po ibig sabihin kasama 'yon sa kaligtasan. Pag sinabing bunga, result, ibig sabihin hindi po kasama. Yan po ay example, yung yung jowa ay may ginagawa. So
Okay. May resulta, hindi yung kasama mga kapatid, no? Atin lang ipalinaw sa ating kapatid na itong verse na ito, sana itanong niya sa tamang pagkatanong po mga kapatid. So napakalinaw po mga kapatid, panalong-panalo na tayo sa ating tema kasi po sabi ni Apostol Pablo sa Roma chapter 3 verse 28, kaya nga pinanindigan natin na ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Napakalinaw po mga kapatid. Napakalinaw. Kaya nga pinaninindigan natin na ang tao ay pinapawalang sala sa Sa pamamagitan ng pananampalataya, hiwalay sa mga gawa ng kautusan. Napakalinaw po mga kapatid. Panalong-panalo na po tayo sa ating tema ngayon. So sana ay may tanong po ang ating kapatid, no, na napakaganda naman tanong para excited ang ating mga manonood mga kapatid, no. So yun lang po kapatid na Rasya, moderator. Stop time na po. So dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating affirmative at ako tayo sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario mga kapatid ng MCGI, 7 minutes, your time start. Yan. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid. Ito tanong ko sa iyo. Nung sumampalataya ka ba kay Kristo, sabi mo by grace naligtas ka na. Sabi mo Yes, yan eh. Yes, Ayan. Ito tanong ko sa iyo. Kahit ba sumasampalataya ka at kahit hindi ka na manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin ba? Hindi po 'yun utos, hindi po 'yun utos ng apostol na binasa ko kapatid kasi po yung kaligtasan po na inutos ni Apostol Pablo ay may resulta po yung kabutihan. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo ayon sa Jess, kaya kayo'y mga nasa kay Kristo, kayo'y gagawa ng mabuti. Kaya inutos ni Apostol Pablo. Hindi, ang tinatanong ko sa iyo, meron kang faith. Sabi mo ligtas ka na by grace. Sabi mo yan. Yes. Tanong ko Yes, sa iyo, ngayon meron kang faith, ligtas ka na, ibig sabihin kahit hindi ka manatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Ay hindi ako ligtas kapag hindi ako manatili ni Kristo. Sapagkat Yan. ang pananampalataya ni tinuro ni Apostol Pablo ay siyempre diyan palagi kay Kristo. Hindi kami hihiwalay kay Kristo kapag kapag hihiwalay kami ni Kristo, hindi na kami kay Kristo kasi sabi diyan ng John chapter 15 verse 5 to 6, ang sabi ng 6, kapag hindi kayo sa akin ay siyempre hindi rin si Kristo. Ibig sabihin, sabi mo, unang-una mong binanggit, sabi mo, hindi ka ligtas kahit may faith ka pag hindi ka nanatili kay Kristo. So lumalabas sa sinasabi mo, kailangan pala manatili para yung faith at pananatili ay magkasama sa kaligtasan. Tama ba o mali? Categorical. Mali ka. Kasi ang sabi ko, kasi mali ka. Mali. Mali po kasi po ang pananampalataya ay yun po ang ating kaligtasan. Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, yun po. Dapat yan ang ating babasahin kapatid. Kasi sabi diyan, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi. Sabi mo kanina, pag may faith ka, hindi kita papakawalan dyan eh. Sabi mo kanina, pag may faith ka, ligtas ka na. Pero tinanong kita, sabi ko, kung hindi ka ba mananatili kay Kristo, ligtas ka pa rin. Sabi mo, hindi na ligtas. So lumalabas, kailangan pala may faith ka at pananatili, dalawa. So tinatanggap mo ba yung sinabi mo kanina na dalawa talaga ang kailangan? Faith at pananatili. Tama ba ito o mali? Yes, Sumagot ka ng totoo. faith at pananatili. Yes. Yan. Yes. So ngayon, Tama po. Yes, tama po yan. Tingnan mo pa. Ito. Yes. Sapagkat po, sabi ng Panginoon sa John chapter 15 verse 5, verse 6, ang sino mang hindi sumasa akin ay hindi ako sumasa kanya. So ibig sabihin dapat patuloy tayong nasa kay Kristo. Pero hindi po ibig sabihin na may gawa na yan sa kaligtasan kasi po sinabing sa pamamagitan ng pananampalataya walang gawa. Ang paksa kasi, lilinawin natin kapatid, huwag kang puro gawa. Ang paksa, affirmative ka. Sabi mo, faith lang ang kaligtasan. Ngayon, umaming ka, kailangan palang manatili. Ngayon, narinig ka ng mga tao, sabi mo, faith at pananatili. Lumalabas, dalawa na kaligtasan. Kasi nung tinanong kita, sabi ko,
faith lang ba, ligtas ka na? Sabi mo, oo. Tinanong ko, sabi mo, yung pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi mo, hindi. Nung tinanong kita ng pangalawa, sabi mo, kasama na ang faith sa kaligtasan. So lumalabas, dalawa na ang kaligtasan. Faith at pananatili. Huwag mong babaguhin ang sagot mo. Ikaw sumagot niya, ang faith at pananatili. Ang tanong ko sa'yo, tama ba dalawa? Faith at pananatili ang kaligtasan. No, Tama ito o mali, mali, categorical? Mali. No. Mali po kasi sapagkat po ang stand ko ay pananampalataya lamang at doon po napatunayan ko sa mga sulat ni Apostol Pablo na pananampalataya lang, walang sinabi na pananatili plus pananatili, wala po kapatid. Sunod Okay, tanong ko sa'yo. Okay, tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, yes kasama ang pananatili. Ngayon, no naman. Ngayon, ano sa dalawa mong sagot ang dapat paniwalaan ng tao? Sabi mo kanina, yes, kasama ang pananatili sa kaligtasan. Lumalabas, faith at pananatili na. Dalawa na, hindi na faith alone. Nag-yes ka Ngayon naman, nung tanungin kita, kasama ba talaga ang pananatili? Dahil sinabi mo yan kanina, no naman ang sagot mo. Ngayon, nalilito ako. Ano ba talaga? Yes or no, kasama ang pananatili o hindi? Huwag mo akong lokohin, kapatid. Maraming taong nanonood dito. Huwag tayong maglokohan. Kasama ba pananatili? Hindi. Hindi. Sa kaligtasan, hindi ang pananatili. Kasi po, ipinaliwanag na po ni Apostol Pablo na ang ating panampalataya, yun po ang ating kaligtasan. Hindi po kasama, yun isa po yung resulta po kapatid. Kaya makinig ka, hindi ka nakinig siguro kanina, sinabi ko sa Jess na tayo'y kay Kristo, siyempre, tutupad tayo sa utos ni Kristo kasi sabi ni Kristo, if you love me, you will obey what I command. Okay, Next question, na kita kapatid. dyan. Kasi ang gulo ng mga sagot mo, yes or no Kanina, amin ka na. Ngayon, hindi naman. Ngayon, ganito. Sabi mo, kanina, sinusulat ko yung mga sinasabi mo, verbatim Sabi mo, namatay si Kristo para tayo ay maligtas. Sabi mo, Yes, hindi yes, sa mga gawa. Sinabi mo yan. Narinig ka ng maraming mga tao. Hindi naman ako tutol dyan. Ito, tanong ko sa'yo. Ang tao ba kaya niya bang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan? Hindi. Sapagkat ang makaligtas sa atin ay si Jesucristo lamang. Ayon po sa John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever will live in Him will not perish but will have eternal life. So ibig sabihin, walang iba. At si Jesucristo lang po yan, kapatid. Ayon po sa Acts chapter 4 verse 12. Sunod na tanong. Ito, tanong ko sa'yo. Sabi mo, hindi kayang magligtas ng tao ng kaluluwa sa kamatayan. Sabi mo yan, hindi kaya. Narinig ka ng maraming tao, huwag tayong maglokohan. Kung mabasa ko sa'yo, kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan, tatanggapin mo, sinungaling ka? Sagot. Wait lang, time stop muna. So again, ang rules natin, hindi natin pinapayagan na maitanong yung mga ganyan. You can rephrase, Brother Barrio, sa yung tanong. Okay, sige. Sabi mo, hindi kaya ng taong magligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Ito, kontra ka kay James. Sabi niya, sa James ng 5:20, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan at magtatakip na maraming mga kasalanan. Yan, tama ba si James dyan? Na merong taong kayang magligtas ng kaluluwa sa kamatayan pag napabalik loob niya sa Diyos. Tama ba si James dyan o mali? Tama o mali? Okay, sagot. Sagot. Ito yung sagot, kapatid. Napuputol ka, bro. Okay, sagot ako, moderator. Napuputol ka, bro. Tama po si James. Ito, sagot. Ang sagot ko, tama po si James, pero hindi ka tama sa pag-intindi mo. Time na. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng ating negative sa affirmative. At bago natin puntahan ang ating first presentation, mga kapatid, ng negative, shoutout muna sa ating nasa live kay Pastor Samson Rosin, Daog na bro. Shoutout din kay Pastor Jeremy Amlon. Faith alone stand ko. Pero mahina yan si Butlay. Durugin mo yan, bro Mario. Shoutout din kay Pastor Jeff T. Orieta ng PAM. Mabuti na lang, mabait ang moderator. Ipit na sana. Shoutout din kay Brother Benchi Popoy ng ROG. Kayang maligtas ang tao. Shoutout din kay Taungaan Erwin. Mahirap talaga magkalisod-lisod lay. Shoutout din kay
Reggie de la Cruz, ganap na pananampalataya ang sinasabi dyan ni Pablo na magliligtas ng kaluluwa dahil ang mga ganap na pananampalataya lang ang makakasunod ng tapat kay Jesus hanggang wakas. Shoutout kay Josel Mendoza, wala nang Kristuhanong isog, lakas ng loob mo, talo ka. Shoutout din mga kapatid kay sa ating mga nasa live. So tuloy-tuloy tayo dito. Brother Mario, negative presentation. Your time start now. Okay, magandang hapon sa inyo mga kapatid, no? Yan, tinanong ko siya kanina, mapapansin nyo. Sabi ko, kaya ba magligtas ng tao sa kamatayan? Sabi niya, hindi yan. Si Kristo lang ang tagapagligtas. Hindi naman ako tutol doon, si Kristo lang ang tagapagligtas. Pero mga kapatid, no? Sabi sa James ng 5 ng 20, ay alamin nito na ang sino mang nagpapabalik loob sa isang taong makasalanan mula sa kamalian ng lakad niya ay magliligtas ng kaluluwa sa kamatayan. Nung binasa ko, tinanong ko siya, sabi ko, tama ba si James na ang tao kayang magligtas ng kaluluwa? Sabi niya, yes. Yan kapatid, huling-huli ka. Ngayon, sabi ko sa kanya kanina, yung pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi niya, yes. Nakalimutan niya yung paksa, faith alone siya. Negative ako. Umamin yung pananatili kasama sa kaligtasan. Ibig sabihin, dalawa na lumalabas sa kaligtasan. Kailangan may faith ka, kailangan mo ring manatili. Nung mahuli siya, tinanong ko siya ulit ng pangalawa. Sabi ko, inaamin mo na ba na ang pananatili talaga ay kasama sa kaligtasan? Sabi naman niya, no. Yung kapatid, huling-huli si Butlay. Alam niyo mga kapatid, natatawa ako kay Butlay eh. Ito kasing si Butlay mga kapatid, ito yung kapatid ni Butlig na natutuliglig ng mga kuliglig. Alam niyo kung bakit mga kapatid? Yung mga aral nito hindi naman galing sa kanya eh. Galing yan sa pastor niya na minana sa lolo niya na minana ng lelang niya. Kaya si Pastor Butlay, natutuliglig lang yan ng mga kuliglig. Sino yung mga kuliglig? Yung pastor niya. Bakit? Ito sabi ni Apostol Pablo sa Galatia ng 1 ng 8. Sabi diyan, kung mangaral kami ng ebanghelyo, kahit mga anghel na mangaral ng iba sa ebanghelyong aming pinapangaral sa inyo, ay matakwil. Yan kapatid, no? Sa Biblia pala, meron tamang ebanghelyo na dapat ipangaral. Yan. Ewan ko lang kung naiintindihan ni Butlay yan. Kung ibang ebanghelyo ang ipapangaral mo at hindi tama, sabi ni Apostol Pablo, kahit kaming mga anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng iba sa ebanghelyong aming ipinapangaral ay matakwil. Kaya ako mga kapatid naniniwala itong si Butlay, pati yung relihiyon neto, na itakwil na to ng Panginoon eh. Bakit? Ayaw kasi nila ng utos. Ayaw nila ng gawa na kalakip ng pananampalataya. Sabi ni Kristo, sa Juan ng 12 ng 48, sabi niya, ang nagtatakwil sa aking salita ay nagtatakwil sa akin. Ito pa lang si Butlay, ayaw niya ng gawa. Kanina pa siya salita ng salita. Walang gawang makakapagligtas. Unang Timoteo 1 ng 9, walang binanggit na gawa dyan. Alam mo Butlay, marami ka palang hindi naiintindihan sa Biblia. Alam mo ba, nung tawagin ng Diyos ang mga Kristiyano, tayo ay nasa ilalim ng gawa na patay. Pero nung tayo ay nasa Panginoon na, hindi na patay ang gawa nun. Meron ng gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Ang katunayan nga, Hebreo 9 ng 14, ganito ang ating mababasa. Gaano pa nga kaya ang dugo ni Kristo Jesus na sa pamamagitan ng Espiritong walang hanggan ay inihandog niya ang kanyang sarili na walang dungis sa Diyos upang maglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay, upang tayo ay magsipaglingkod sa Diyos. Yan. Yung dugo pala ni Kristo Jesus, naglinis sa ating mga budhi sa mga gawang patay. Kaya yung binasa mo kanina sa unang Timoteo ng 1.9, talagang gawang patay yan, hindi ka maliligtas niyan. Pero, merong gawa na ayon sa kalooban ng Diyos. Eto, makinig ka, hindi mo ito matututunan sa pastor mo. Alam mo kung ano yung gawa na ayon sa kalooban ng Diyos? Yan yung katwirang ayon sa kalooban ng Diyos. Ganito ang ating mababasa sa sinabi ni Apostol Pablo sa isang talata ng Pilipos ng 3 ng 9. Ganito ang sabi niya. Ako'y wag masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan, kundi ng katwiran sa pananampalataya kay Kristo Jesus, ang katwiran niyang buwat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sabi ni Pablo, no, wag akong masumpungan sa kanya ng katwirang aking sarili sa makatuwid bagay sa kautusan. Yan, meron palang gawa na ayon sa sarili
na sa makatuwid bagay sa kautusan, na pagsunod sa utos ng Diyos, doon sa kautusan kay Moises. Ayan, hindi ka aariing ganap dyan. Bakit? Wala na kasi tayo sa ilalim ng kautusan ni Moises. Tayo na ay nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. Meron ng gawa ngayon na ayon sa kalooban ng Diyos. Anong gawa ito, kapatid? Galesa 5 ng 14. Sapagkat dito ngay nauuwi ang buong kautusan. Sa makatuwid bagay dito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Yung palang gawa na kalakip ng pananampalataya, yan ay yung pag-ibig. Diyan nauuwi ang buong kautusan sa ating panahong mga Kristiyano. Yan, baka akala mo kung anong kautusan. Ikaw pala, pag nag-aral ka ng Biblia, lahat pala ng gawa sa'yo pare-parehas. Para ka palang si Mords. Pag nakabasa kayo ng gawa sa Biblia, pare-parehas. Alam mo kapatid, maraming gawa sa Biblia. Merong gawang ayon sa kautusan ni Moises, merong gawang ayon sa sarili, at merong gawang ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pala ligaw na ligaw yung relihiyon mo. No? Alam mo kapatid, naiintindihan kita kung bakit ka nagkakaganyan. Kasi sabi ng Kawikaan ng 14 ng 38, ang musmos ay magmamana ng kamangmangan. Kaya ako naniniwala, may minana ka sa pastor mo eh. Isa kang musmos na nagmana ng kamangmangan. Kaya naiintindihan kita. Pero huwag kang mag-alala kapatid. Yung mga mangmang kasi, sabi ng Biblia, sa unang Korinto ng 14 ng 38, ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya tama yan. Manatili ka lang sa kamangmangan. Kasi utos siya ng Diyos eh. Alam mo, Butlay, natupad sa'yo kasulatan. Tinupad mo. Ikaw yung mangmang na nananatili sa kamangmangan. Yan kapatid, no? Alam mo kapatid, huwag kang magagalit. Kasi sabi sa Kawikaan ng 22 ng 24, sabi niya ano, huwag kayong makipagkaibigan sa taong magagalitin. Ni sa mainiting tao man, ni huwag nga kayong sasama. Yan, pag ikaw nagalit sa akin, Butlay ha, hindi ka nasasamahan ng mga kaibigan mo, utos yan ng Panginoon. Kasi nga, sabi sa Kawikaan ng 27 ng 3, ang galit ng ang bato ay mabigat at ang buhangin ay mas matimbang. Ngunit ang galit ng mangmang, sino yung mangmang? Si Butlay ay mas mabigat pa kaysa mga yaon. Yan kapatid. Kaya huwag kang magagalit. Yan, yung pagkamangmang mo sa unang Korinto ng 1 ng 27, yan, tinawag talaga ng Panginoon yan, yung mga mangmang. Pinili ang mga mangmang sa sanlibutan upang hiyain ang mga marurunong. Kaya lang, kakaiba kang mangmang. Hindi ikaw yung mangmang na pinili para hiyain yung marurunong. Ikaw yung mangmang na timang na walang alam na mukhang alamang. yan kapatid, no? Alam mo, Butlay, marami kang matututunan sa akin eh. Ganito, no? Sabi sa unang Juan, ng 3 ng 18 ng 19, sabi ni Apostol Juan, sabi niya, no? Mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito ngay nalalaman natin, na tayo'y nasa katotohanan. Yan kapatid, no? Yung gawa pala ang nagpapatotoo na tayo ay nasa katotohanan. Pero ang nakapagtataka mga kapatid, ayaw ni Butlay ng gawa. Kaya ako naniniwala itong si Butlay, hindi ito napahayagan ni Kristo eh. Kasi ayaw niya ng gawa. Ang katunayan nga na napakahalaga ng gawa, ito sabi ni Kristo, Juan ng 14 ng 15, if you love me, keep my commandments. Yan kapatid, no? Pag mahal mo ang Diyos, ingatan mo yung kanyang mga utos. Si Butlay, kanina pa salita ng salita. Walang gawang makakapagligtas kontra ka kay Jesus. Alam mo, Butlay, kung tatawagin mong Panginoon si Kristo, ayaw niya. Ayaw niya. Kasi ayaw mo ng gawa eh. Anong katunayan? Juan 6 ng 46, ganito ang sabi ni Kristo. Sabi niya, bakit niyo ako tinatawag na Panginoon, Panginoon? Kung hindi naman nyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi. Yan, Butlay! Ayaw ni Kristong tawagin mo siyang Panginoon. Kaya ako, mga kapatid, hindi naniniwala. Hindi ko alam kung sino yung Diyos ni Butlay eh. Kasi ayaw niya ng gawa. Yan, kapatid, no? Mahahalata ka ng mga tao. Kitang-kita ngayong kasinungalingan mo. Alam mo kung sino ama mo? John 8 ng 44. Kayo'y sa inyong amang dyablo. At ang nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y mamamatay tao at sinungaling. At walang katotohanang nananatili sa kanya. Yan kapatid, yan ang iyong ama. Bakit? Walang katotohanang nananatili sa iyo eh. Kasi sabi sa unang 1 ng 3 ng 18-19, pag gumagawa ka, sumusunod ka sa mga utos, yan ang nagpapatotoo na ikaw ay nasa katotohanan. Ikaw ayaw mo ng utos, ayaw mo ng gawa. Biruin mo yung gawa, pinipilit mo, ayaw mo. Kaya ako naniniwala, wala ka sa katotohanan eh.
hindi ka napahayagan ni Kristo. Bakit? Anong katunayan na mahalaga ang utos at ang sumusunod sa mga utos ay pinapahayagan ni Kristo at nalalaman niya ang katotohanan? Jan 14 ng 21, ganito ang ating mababasa. Ito sabi ni Kristo, ang mayroon ng aking mga utos at tinutupad ang mga yaon ay siyang umiibig sa akin. At ang umiibig sa akin ay iibigin ng aking ama at siya'y iibigin ko at ako'y magpapakahayag sa kanya. Yan kapatid, no? Pag tinutupad mo utos, iibigin ka ni Kristo, iibigin ka ng Ama. Magpapakahayag sa si Kristo. Sa'yo pala, kaya pala wala kang alam sa Biblia, paiba-iba sagot mo. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating affirmative. Brother Darwin o Kristohanong Isog, 7 minutes pa-unmute bro. Your time start now. Unang tanong kapatid, sa lahat ng nilatag mong kapitulo at bersikulo, meron po bang mababasa na ang kaligtasan sa pamamagitan ng gawa? Yes or no? Sagot. Yan. Yes, no? Yes, meron. Yes. Oh, meron. Babasa ko. Unang uwan ng 3, ng 18-19. At dito nga, mumunti kong mga anak, huwag tayo magsiibig ng salita ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito nga nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Yan, nasa katotohanan ka pag meron kang gawa. At kung nasa katotohanan ka, ligtas ka. Hindi ka tulad mo, walang gawa, kaya wala ka sa katotohanan, hindi ka ligtas. Yan, kapatid. Okay, sabi mo dito sa unang Juan chapter 3, mababasa ba dito o nagsisinungaling ka lang? Yes or no? Mababasa nga yung katotohanan, yes. Mababasa. Yung katotohanan, pag nasa katotohanan ka, ligtas ka. Ano ba naman yung utak mo? Linawin mo naman. Siyempre, pag nasa kamalian ka, hindi ka ligtas. Ang nasa katotohanan ng mga ligtas, ang katunayan nga, binanggit yan ni Kristo sa Jan ng 5 ng 44. Yan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Yan, kapatid. Okay, sabi mo mababasa talaga. Ito ba ay verbatim o haka-haka mo lang? Pakisagot ko. Yan, ang sagot ko sa'yo, mababasa talaga. Hindi yan verbatim at hindi ko yan haka-haka. Kasi kapatid, Proceed. Ang tanong ko po, moderator, ay verbatim ba or haka-haka? Kailangan pong direct answer po siya. Okay, so Yan mamili ka talaga doon, Brother Mario. Verbatim ba daw or haka-haka? Kung hindi ka makapili, pwedeng 10 seconds gagamitin. Ayan, sige. Yan. Sige. 10 seconds ako. Kasi yung tanong niya kamangmangan eh. Yan, sige. Yan, alam mo, masasagot ako sa kamangmangan. Proverbs ng 26 ng 4. Huwag mong sagutin ng mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang at baka ikaw ay maging gaya rin niya. Kaya hindi ako sasagot ng ayon sa kamangmangan mo kasi mangmang yung tanong mo. Next question. Sabi mo ay 10 seconds. Ibig sabihin walang verbatim ay haka-haka lang. Haka-haka mo lang yon. Sige, sasagot ako. Verbatim. Kaya nga sinabi diyan pakinggan mong maigi kapatid. Hindi ka marunong ng lohika eh. Unang uwan ng 3 ng 18, sabi diyan, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni nandilaman, kundi ng gawa at katotohanan. At dahil dito nga'y nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Bakit? Pag gumagawa ka, yung pananampalataya mo may kalakip na gawa, nasa katotohanan ka. At kung nasa katotohanan ka, ligtas ka, hindi ka tulad mo. Okay, next question. Ayaw mong gawa. Sabi mo, una, walang verbatim. At sabi mo, pangalawa, may verbatim. Ito, tanong. Ano ang tama mong sagot? Yung una o yung pangalawa? Yan. Pakisagot. Yung una at pangalawa, tama yan parehas. Kaya nga sinagot kita ng kanina, lawag kitang sagutin ng ayon sa kamangmangan. Pero mapilit ka, namimilit ka, sinagot ko na meron. Kasi ang kulit mo, ayoko nang makulit. Para matapos lang yung tanong mo kasi yung tanong mo pambata at walang kwenta. Okay, pakinggan mo ang tanong. Okay, next question. Pakinggan mo ang tanong. Ano yung tama mong sagot? Yung una o pangalawa? Magpili ka ng isa. Yan, mahina pala pagkaintindi mo, no? Parehas nga eh. Bakit mo ako papipiliin sa isa? Bakit mo ako tuturuang sumagot? Objection din, Rasa. Wait lang bro Mario, mauna si affirmative Affirmative, anong objection natin muna? Ang tanong ko, moderator, ito po yung objection po, moderator. Ang tanong ko ay pumili lang siya ng isa. Bakit dinalawa niya, moderator? Okay. Yun po.
Okay, so ang objection dito yung kondisyon ng pagsagot na pumili lang daw ng isa. Merong bang counter objection yung kabilang panig? Counter! Proceed. Bro Rasa, bakit niya ako tuturuang sumagot? Sagot ko to. Marunong pa siya sa akin. Ayun ang sagot ko dalawa eh. Okay, At dalawa talaga sinabi ko, wala akong pinahihindian dyan. Di ka Okay, tulad okay, mo, okay. paiba-iba ka ng sagot. Okay, so ganito, magde-decide muna ako. Sa tanong na, for example, yung tanong is pagpipilian, ang importante lang naman sa akin yung pipili ka ba. However, yung kondisyon ng nagtatanong ay wala kasi tayong rules doon na kahit yung kondisyon ay ma-meet or hindi, Brother Butlay ba. So nasa audience naman yan, no? At tinatanggap ko yung parehas daw. Yung dalawa daw yung pinipili ni Brother Mario. So Bro Mario, proceed ka sa pagpapaliwanag mo. Okay, sige. Eto, proceed ako. Kaya sinagot ko parehas. Kasi yung tanong niya kamangmangan. Sabi ng kawikaan ng 26 ng 4, wag mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang at baka ikaw ay maging gaya rin niya. Kaya ayaw kong sagutin ng verbatim. Pero mapilit siya. Sabi naman sa kawikaan ng 26 ng 5, sagutin mo ang mangmang ayon sa Next kanyang question. pagkamangmang Next at baka question. siya ay maging panta sa ganang kanya. Kaya Next question na, sinagot ko bro. siya Next question. ng verbatim. Okay, next question. Sabi dito ng 1 John chapter 3 verse 18, mumunti kong mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dila man kundi ng gawa at katotohanan. Meron po bang narinig na ang gawa ay makapagligtas? Meron po bang kang narinig o wala? Pakisagot. Yan, meron! Ang katunayan nga, pinutol mo ituloy mo sa 19. At dahil dito ngayon nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Pag nasa katotohanan ka, ligtas ka. Meron bang nasa katotohanan, hindi pa ligtas? Baka ganyan yung aral nyo. Pagka ganyan, umalis ka na sa reliyon mo, kapatid. Pag ganyan ang pangunawa mo sa Biblia. Kaya nga sabi diyan, dahil nga dito'y nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Si Apostol Juan may sabi niya, ligtas yan, si Apostol Juan. Kapatid. Okay, next question. Next question. Okay, next question. Sabi mo, mayroon pong mababasa ka. Ito tanong, sa 1 John chapter 3 verse 18, mayroon po bang mababasa kahit maligtas lang verbatim? Meron po ba o nagsisinungaling ka lang? Sa 18, wala, nasa 19. At dahil dito ngayon nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. At ang ginamit ko, 18 hanggang 19. Huwag mong putulan, para ka palang demonyo eh. Binabawasan mo mga salita, magagalit sa'yo si Kristo. Deuteronomio ng 12 ng 32. Ano mang bagay ang iniutos ko sa inyo, ay siya niyong isasagawa. Ni huwag niyong dadagdagan, ni huwag niyong babawasan. Next question. Kasama ang Next ginagawa question mo, na, next kapatid. question. Binabawasan mo. Okay, next question na. Sabi mo sa 1 John chapter 3 verse 19, mayroon pong maligtas. Mayroon po ba o nagsisinungaling ka lang, kulto ka? Pakisagot. At dahil meron, kaya nga sabi kapatid ang kulit mo naman At dahil dito ngayon nalalaman natin na tayo'y nasa katotohanan. Kung marunong kang umintindi ng Biblia, pag nasa katotohanan yung sinasabi ni Juan, ligtas yan sila kasi nga nasa katotohanan, meron silang gawa. Okay, time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid. Time na bro. So dyan nagtatapos ang first stage ng ating debate. At dako tayo mga kapatid sa rebuttal stage. Pero bago yan, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Pastor Jeff Tejon Orieta, kapatid yata ni Jared Almazora si Mario. Shoutout din kay Paharon Kanyete, Faith Anahaw. Si Cristo Anong Isog naniniwala sa faith alone pero anti-osas. Hahaha. Shoutout din kay Carlito Rocab. Go Glockten. Shoutout din mga kapatid kay Ryota Shenji. At tanan to na debate makapuntos. Tama to na debate makapuntos si Cristo Anong Isog, Dino Diaz. Shoutout din kay Jeff Tejon Orieta, si Mario ay may pagka-flip-top artist na may pagka-reggae. Shoutout din mga kapatid dito kay Pastor Iggy Boy Kilat at dito din kay Carlito Rocab. Paktay ka Mario, huli. At sabi naman ni Pastor Iggy Boy, debate ng mga taga-gubat. Shoutout din mga kapatid kay Pastor Samson Lucin. Na bro, Mario may nanalo na, maawa ka, baon na At shoutout din kay Josel Mendoza. At dito din kay Pastor Dino Diaz, pasikat ka muna bago ka maghamon ng mga magagaling na debater. Juice Lukban, salamat sa Diyos. Ang galing mo kapatid. Magiging proud ako. Durog ang araw ng Baptist Church. Ayan. So dako tayo sa rebuttal, Brother Cristo Anong Isog. Your time start now.
So magandang hapon po sa ating sa ating lahat mga kapatid no at sa ating moderator. Salamat po moderator. So napakalinaw po mga kapatid no sa tanungan pa lang talo-talo ng ating kalaban mga kapatid. Sabi niya sa John chapter 1 verse 3 chapter 3 verse 18 to 19 meron pong verbatim na maligtas. Binasa natin wala naman. Talagang sinungaling itong ating kalaban mga kapatid. Sinabi pa niya kanina, yung ama natin ay ama ng kasinungalingan. Ayon po sa John chapter 8 verse 44, yun po yung ama niya. Hindi niya kilala. Napakaduwag talaga itong ating kadebate mga kapatid. No? Ama niya, hindi niya kilala na yung ama niya ay sinungaling. Siya din ay sinungaling. At sabi niya mga kapatid, meron daw butlay na mababasa sa 1 Corinthians chapter 1 verse 21 na mangmang daw. Binasa natin wala naman. Napakasinungaling talaga itong ating kadebate mga kapatid, no? So, tinanong naman natin mga kapatid, meron po bang mababasa na sinasabi sa Biblia na ang kaligtasan ay sa pamamagitan gawa? Sabi niya, meron. Inanapan natin ng bersikulo. Saan? Nagbigay ng bersikulo sa Pilipos ba yun? Mayroon po bang verbatim? Sabi niya, una, wala. Pinilit natin mga kapatid, meron po ba talaga? Sinabi na naman niya na meron. So, napakasinungaling talagang kupal na to mga kapatid. Napakakupal talaga tong ating kadebate mga kapatid. No? Napakalinaw po. Gumamit pa siya ng sulat ni Apostol Pablo na at hindi naman siya naniniwala kay Apostol Pablo na ang aral ni Apostol Pablo ay faith alone. Kaya nga may verbatim na faith alone eh. Hindi alam ng ating kadebate kapag may challenge pa ito, talagang talo na itong mga kapatid. Talong-talo na itong ating kalaban mga kapatid. No? Pasalamat siya mga kapatid na wala pong challenge na magagawa sa page ni Russia Vista. No? Salamat po ang ating kapatid sapagkat talagang iiyak po mga kapatid. No? Napakalinaw po lahat ng nilatag natin na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya. John chapter 3 verse 16, Ephesians chapter 2 verse 18, 2 Timothy chapter 1 verse 9, Acts chapter 16 verse 30 to 31. Wala pong gawa kapatid. No, napakalinaw. Bakit hindi mo maintindihan? Ikaw ay isang mangmang kapatid. Sabi mo sa akin, ako isang mangmang. At sinabi po, butlay ay isang mangmang ayon sa 1 Corinthians. Oh, wala namang butlay doon. Baka ikaw yun mga kapatid. Baka ikaw yun kapatid. Ikaw yung mangmang ayon po sa Roma chapter 1 verse 22. No? Ikaw yung mangmang kapatid sapagkat hindi ka nakalatag ng iisa lang na inahanap ko na verse na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng gawa. Hindi ka makapagbigay. Kaya haka-haka lang ang aral mo kapatid. No? Napaka-demonyo ang aral ninyo mga kapatid. Wala pong faith plus works equals salvation. Wala po. Wala pong aral ni kahit isa man mga kapatid. Ang aral ni Jesucristo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang aral ni Apostol Pablo ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng aral ng nasa Biblia ay sa pamamagitan ng pananampalataya sa New Testament. But sa Old Testament ay mayroon pong tradisyon mayroon po silang inaalay, hindi po yun kasama sa Old Testament. Pero sa New Testament po, ang patungkol po sa kaligtasan ay faith alone lamang. Kaya nga sabi ng Roma chapter 4 verse 12, faith alone. Litra por litra. Talagang talo ka na kapatid. Sana'y magpabinyag ka na sa akin mga kapatid. No? Sana'y magpabautismo na itong ating kalaban sapagkat ito po'y papuntang imperno. Nakakaawang buhay ng ating kapatid. No? Sayang, marami siyang alam, marami siyang binasa pero hindi naman niya alam kung anong ibig sabihin. Kaya nga, sa tanong natin, ipit talaga mga kapatid. Grabe luuya, sa Bisaya pa. No? So, yan lang mga kapatid, no? Sana'y mag-aral po tayo ng mabuti sa Biblia para hindi po tayo mapuntang imperno. Kasi po sabi ng
Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Ang aking sa Bisaya pa, malaglag ang aking katawhan tungod sa kakulang sa kahibalo. Mo nang ang kabulok sa tao, ang kamangmangan ng taong ito ay papuntang impyerno sapagkat hindi niya alam ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kaya nga verbatim talaga mababasa sa pamamagitan ng pananampalataya tayo'y nangaligtas. Tanong, meron po ba ang gawa? Wala. Kahit lumudsot na yung mata mo, kapatid. Kahit lumudsot na yung mata mo sa kakatingin, sa aral ng sulat ni Apostol Pablo, ay talagang wala kang mababasa na sinabi ni Apostol Pablo, sa pamamagitan ng pananampalataya at gawa kayo'y naligtas. Wala kang ganong mababasa, kapatid. Kaya po maniwala kay Apostol Pablo kasi sabi ni Apostol Pablo sa sulat sa Galatia chapter 1 verse 20, ito po sabi ni Apostol Pablo. Basahin natin mga kapatid. Anong time bro? Rasya? 4 minutes pa, salamat. So sabi dito sa Galatia chapter 1 verse 20, basahin natin mga kapatid, tungkol nga sa mga bagay na isinusulat ko sa inyo narito sa harapan ng Diyos, hindi ako nagsisinungaling. Napakalinaw mga kapatid na ang sulat ni Apostol Pablo ay hindi po siya nagsisinungaling. Kaya po isinulat sa atin ni Apostol Pablo ang talatang Efeso chapter 2 verse 8. Basa. Sabi dito, verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Napakalinaw po mga kapatid, napakabubo naman ng ating katunggali kung hindi niya maintindihan po ito mga kapatid. Kaya sabi ng Roma, siya po ay mangmang. Yung ating kadibit ngayon ay isa pong mangmang sapagkat hindi po naunawaan kahit Tagalog ng version lang po ito. Hindi niya naintindihan. No? Sabi ng English, for by grace are ye saved through faith. Through faith. Walang true faith plus work. Wala pong ganun mga kapatid. Ano ba tong kalaban natin mga kapatid? Parang pupunta to sa sa kaniyang kamatayan po mga kapatid dahil sa maling aral na ipinangaral niya sa atin na hindi naman aral ng katotohanan. Isa pong aral ng kadimunyuhan po mga kapatid. Kaya huwag po kayong maniniwala na ang mabuting gawa ay makaligtas ng tao. No? Kasi po anong purpose ng pagpakamatay ng ating Panginoon kung gagawa pala tayo ng mabuti at ito po'y makapagligtas sa atin. No? Kaya po namatay ang ating Panginoon. No? Dahil po sa ating mga kasalanan, no? Kaya po tayo'y sumampalataya, tayo po'y maniniwala sa Kanya para tayo'y maligtas. Isinulat po niya ni Apostol Pablo sa Roma chapter 10 verse 9. Ito po'y napakaliwanag na verse mga kapatid, no? Sa Roma chapter 10 verse 9. Sabi dito, sulat po ito ni Apostol Pablo. Sabi dito, sapagkat kung ipahayag mo ng iyong bibig si Jesus ng Panginoon at sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang maguli ng Diyos sa mga patay ay maliligtas ka. Uy, napakalinaw pa mga kapatid. Anong sabi? Kung siya po ay iyong ipahiwatig sa mga tao, siya po ay kung siya isangya mo, i-preach mo, ay maliligtas ka sa pamamagitan ng pananampalataya mo pananampalataya mo kapatid. Wala pong gawa. Kaya, naku, magpabinyag ka na sa akin bro. Punta ka dito, bigyan kita ng pamasahe at binyagan kita bro. Para naman maligtas ka kasi naaawa ako sa kayo bro eh. Ang impyerno po bro ay isa pong dagat-dagatang apoy po ayon po sa Revelation chapter 15 verse 14 to 15. Naku, mag-ingat ka, pupunta ka doon pag di ka nagpabautismo sa akin. Kaya magdesisyon ka na bro.
pupunta ka dito o pupunta ka ng impyerno. Anong pipiliin mo, kapatid? Kaya pupunta ka na dito, kapatid. Huwag ka nang punta. Okay, salamat. Okay, dako tayo sa second cross ng ating negative sa affirmative. Brother Mario ng MCGI, your time start. Ito, tanong ko sa'yo. Ito sagot ko. Naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang mga gawa ay patay? Tama ba ito o mali? Tama po, kapatid, pero hindi mo naunawaan na ang sinulat ni Santiago chapter 2 verse 17 ay uunahan na lang kita, ay hindi mo alam na yung pong mga tao na yan, mga ligtas na po yan. Hindi po ililigtas pa. Ang tao dyan, naliligtas na. Kaya po gagawa sila ng mabuti kasi po yun ang sinabi ni Apostol Pablo sa Ephesians chapter 2 verse 10 na kayo'y nakikilala ni Kristo at kayo'y gagawa ng mabuti, tapos na silang niligtas. Okay, sabi mo, ligtas na yung kausap kay Santiago. Meron ka Yes. bang sitas na maibibigay na ligtas na yung mga kausap ni Santiago? Labas mo Meron. sitas, mapapahiya ka ngayon. Sige. Meron, basahin mo sa 23. Santiago chapter 2 verse 23, meron. Basahin mo. 23, merong Yes. nakasulat? Yes, Sige, meron. babasa ako Babasa ka. Sayang yung oras ko O sige, basa ka. Assignment mo na lang para hindi ka malangan ng tubag. Sige. At Sige. natutupad ang kasulatan na nagsasabi, at si Abraham ay sumampalataya sa Diyos, at yaoy ibinilang na katwiran sa kanya, at siya'y tinawag na kaibigan ng Diyos. Nasaan dyan yung kausap ni Santiago na sinasabi mong ligtas na? Ang nakasulat dito patungkol kay Abraham. Ilabas mo sitas. Si Abraham Asan? naligtas na. Bakit hindi pa maligtas si Abraham? Si Abraham ay ligtas na, kapatid. Naku naman, sunod na tanong. Hindi ko tinatanong si Abraham kung ligtas. Ang tinatanong ko yung sabi mo, kausap ni Santiago, mga ligtas na. Hinahanap ko sa iyo yung sitas nasaan. Na yung mga kausap ni Santiago ay ligtas na. Ilabas mo sitas, mapapahiya ka ngayon. O, saan daw? Sige, asan? Santiago chapter 2 verse 23, si Abraham po ay ligtas na, kapatid. Hindi po, kaya sabi ng Lucas chapter 16 verse 27 ay si Abraham nasa langit. Hindi mo alam, ako lang nakakaalam niyan. Sunod na tanong, next ka ng mahirap na Hindi, tanong. makakawalang kita dyan, no? Wala Next kang question. mabasa eh. Ito, tanong ko Yung- sa'yo. Next Ilan question ba na. ang dapat sampalatayaan para maligtas? Ilan ba ang dapat sampalatayaan para maligtas? Isa, ayon po sa Jude chapter 1 verse 25, sa pamamagitan ng isang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Isa lang po, kapatid. Okay. Naku. Wait lang, wait. Ano Ito na- sabi ni Kristo sa Jan ng 5 ng 24, sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang dumirinig ng aking tinig at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Tanong ko sa iyo, tama ba si Kristo yung sabihin niyang yung sumasampalataya sa nagsugo sa kanya ay may buhay na walang hanggan? Tama ba si Kristo diyan o mali? Tama o mali? Tama po si Jesucristo, kasi po yun ang sabi ng John chapter 10 verse 30, ang ko at ang Ama ay iisa. Hindi mo yan alam, ako lang ang may alam diyan. Sunod na tanong, anong Okay, mahirap? sige. Listen, Sa John 10 sige. ng 31, sabi diyan, ako at ang Ama ay iisa. Ngayon, Yeah. sabi sa Juan ng 5 ng 26, sabi diyan, sapagkat kung paano ang Ama ay may sariling buhay, ganoon din niya pinagkalooban ng anak na magkaroon sa kanya ng sariling buhay. Ngayon, meron ng sariling buhay si Kristo, meron na rin sariling buhay ang Ama, ayon sa Juan ng 5 ng 26. At sabi Ano ni Kristo, kailangan sumampalataya sa Ama para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tama ba si Kristo na dapat sasampalatayaan mo rin yung Ama at si Kristo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tama. Tama ba? Kasi meron na silang sariling buhay parehas, Okay. sabi ng 1.5 ng 26. Tama o mali? Tama si Kristo Tama. at ikaw yung mali, kapatid. Ikaw yung mali kasi hindi mo naintindihan na yung Ama at ang anak ay iisa po. Sabi ng John chapter 10 verse 20, at ako ang Ama ay iisa. Napakalinaw, kapatid. Ah. Sunod at yung mahirap. Next question. Yung mahirap. Tanong ko sa'yo, ganito. Sige. Sabi sa unang Juan ng 2 ng 22, sino ang sinungaling kundi ang tumatanggi na si Jesucristo ay siyang Kristo? Ito ang Antikristo. Sa makatuwid bagay, ang tumatanggi sa Ama at sa Anak. So binabanggit yung Ama at Anak kasi meron na silang sariling buhay. Ayon sa Jan ng 5 ng 26. Tanong ko sa'yo, tama ba ito na Antikristo yung tumatanggi sa Ama? Tama ba ito o mali? Okay, tama o mali? Tama po yung talata. Ikaw yung mali, kapatid. Kasi po, ikaw yung kulto, kapatid, dito sa ating debate na ito. Kasi po, yung mga sulat ni Apostol Pablo ay
kinalaban mo kapatid at sinabi ni Apostol Pablo sa aking atubangan kuno ay hindi sa atubangan ng Diyos hindi po siya nagsisinungaling ayon po sa Galatia chapter 1 verse Next question. 20. Tanong ko sa'yo, makakawalan na kita dyan, okay na yung sagot mo. Tanong ko sa'yo, sabi sa unang, ang utos ba nakakapagligtas? Tanong ko sa'yo, yes or no? Yes or no? No. No. No, ang aking tema po kapatid ay tinuturuan po kita at gi-educate ka karon para makabalo ka, para malaman mo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang at napatutunayan ko na yan kanina pa. Okay. Sabi mo, ang utos hindi nakakapagligtas. Sabi mo yan, narinig ka ng maraming mga tao, huwag kang magsisinungaling. Ngayon, sabi sa unang uwan ng 3:23, at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Tinatanggap mo ba na yung pananampalatayang utos nakakapagligtas? Tama ba ito, mali? Mali yung unawa mo diyan. Ang sinabi ng pananampalataya kay Jesucristo, yun po ang makaligtas mo. Kaya Sabi nga dito sa uwan, Wait lang at bro ito Mario. ang kanyang... Wait lang bro. May sagot pa ako. Nagpapaliwanag pa, proceed pa. Nagpaliwanag po ako. Salamat po, moderator. No? Hindi mo naintindihan po yan, kapatid. Ako lang nakaintindi diyan kasi po yung kulto ka eh. Hindi mo alam yung katotohanan. Kaya po kapatid, yung pananampalataya na binasa mo, yun po ang makapagligtas Next sa atin. Last 1 minute. sana- Yan, sabi mo, yung pananampalatayang binasa ko, nakakapagligtas yon. So, tinatanggap mo, nasabi sa unang uwan, ng 3:23, at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi mo, ang pananampalataya nakakapagligtas. Utos pala ang pananampalataya ayon sa unang Juan. Tinatanggap mo ba na tama si Juan na ang pananampalataya ay utos? Tama ba yung talata? Hindi. Tama yung talata, ikaw lang yung mali, kapatid. Ang sinabi diyan, kapatid, ay manampalataya ka, maligtas ka. Ibig sabihin po yun, yun po ang ating kaligtasan. Hindi po, wag mong akipan ng utos, kapatid, kasi yun po ang sabi ni Apostol Pablo ay Next question. naliligtas tayo sa pamagitan ng Sabi mo, tama ang pananampalataya nakakaligtas. Yes. Ayan. Ngayon sabi, yung utos nakakapagligtas. Yan. Ang pananampalataya, utos at nakakapagligtas ang pananampalataya. Sabi mo, tama. Ngayon, tanong ko sa'yo. 7 minutes na. Right. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second cross ng ating negative sa affirmative. Dako tayo sa negative presentation. 10 minutes, Brother Mario, your time start now. Yan, no? Yan, sabi ni Butlay, yung utos daw hindi nakakapagligtas. Yan ang sabi niya. Nung binasa ko yung unang Juan ng 3:23, sabi diyan, at ito ang kanyang utos, na tayo'y manampalataya sa pangalan ng kanyang anak na si Jesucristo, at tayo'y mga kaibigan sa isa't isa, ayon sa ibinigay niyang utos sa atin. Yan kapatid, no? Banggit siya ng banggit ng pananampalataya, nakakapagligtas. Pero ayaw niyang tanggapin yung sinabi ni Juan, na ang pananampalataya, utos, at nakakapagligtas ang pananampalataya. Ibig sabihin mga kapatid, kinakain niya yung kanyang sinasabi. No? Ayaw niyang aminin. Alam niya mga kapatid, no? Tinanong ko siya, ilan ba ang dapat mong sampalatayaan? Sabi niya, isa lang daw. Binasa ko yung 1:5 ng 24, sabi ni Kristo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na ang nakakarinig ng aking tinig at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Yan, no? Kailangan pala sasampalataya ka rin sa Ama. Kasi mga kapatid, kung tinatanggap mo yung binigay, pero yung nagbigay, hindi mo tinatanggap, lalabas, antikristo ka talaga. Sabi sa unang Juan ng 2:22, ang tumatanggi sa anak, pati sa Ama, ay antikristo. Kaya pala itong si Butlay, ayaw niya ng Ama. Tinatanggi niya yung Ama. Gusto niya si Kristo lang. Alam mo kapatid, kasamaan niyang ginagawa mo, Butlay. Ayaw mo ng Ama. Gusto mo yung ibigay lang. Ayaw mong tanggapin yung nagbigay. Grabe kasama ang ginagawa mo, Butlay. Ang takaw niyo sa mga ikapo. Kaya gusto niya puro bigay lang eh. Ayaw niyong tanggapin yung nagbigay eh. Sabi diyan, ang tumatanggi sa Ama, antikristo. Kaya pala antikristo ka. Kaya nung tinanong ko siya, mga kapatid, sinabi sa akin, John 10:31. Nako, objection ba? Yan, gusto ko umiiyak. Yan ang gusto ko. Iyak ka kay Rasa, iyak. Sige, iyak ka. Papakinggan ka namin. Objection, moderator. Nakamute si moderator. Yan, may umiyak na naman po, kapatid. Bakit ka pupunta sa ikapo? Wala yung sa topic namin.
ano yung i-cross examine ko, yung ikapo, nakalayo mo naman kapatid. Sige, patuloy ka nga kasi busy siguro si Yan. May umiyak na. Sabi ko na pag ako talaga nagsasalita, iiyak talaga yung kalaban Kaya maraming umiiyak pag ako na nagsalita Sabi mo kanina sa Roma 10:9, sabi mo, no? Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sasampalataya ng buong puso sa Kanya na siya'y muling binuhay ng Diyos mula sa mga patay, maliligtas ka. Kahit nakapikit, kapatid, kabisado ko yan Sabi naman ni Apostol Juan sa 3:18-19, huwag tayong magsiibig ng salita, ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. Ngayon, kapatid, sino mas nakakaintindi sa inyo sa sinasabi ni Pablo sa Roma 10:9? Ikaw ba o si Apostol Juan? Yan, kapatid, no? Alam mo kasi, kapatid, napakahalaga ng gawa sa pananampalataya. Kasi, kapatid, kung wala kang gawa, sabi ni Apostol Pablo, wala kang gawa ng pag-ibig, sa unang Korinto ng 13:2, sabi niya, at kung magkaroon ako ng kaloob ng panghuhula, ano pat maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga. At kung magkaroon ako ng kaloob ng buong pananampalataya, ano pat na ililipat ko ang bundok, datapwat kung wala akong pag-ibig, ay wala akong kabuluhan. Yan, kapatid, no? Kahit meron kang buong pananampalataya na ililipat mo pa ang bundok, kung wala kang pag-ibig, wala kang kabuluhan. Kaya sabi ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya pala nung tinanong ko siya kanina, sabi ko, tinatanggap mo ba? Naniniwala ka ba na ang pananampalatayang walang gawa ay patay? Sabi niya, yes! Yan, kapatid, naniniwala pala siya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Ibig sabihin pala, mga kapatid, pag wala ang gawa ang pananampalataya ni Butlay, patay yung kanyang pananampalataya. Lumalabas, sinisira niya na yung kanyang tinitindigan. Nakakalimutan niya yung paksa. Affirmative siya. Kaya pala kanina, nung tinanong ko siya, ang pananatili ba kasama sa kaligtasan? Sabi niya, yes. Lumalabas, dalawa na. Mananatili ka at may faith ka. Ibig sabihin, mali ang faith alone. Kailangan pala manatili. Ang katunayan nga niyan, may pagsisisi pa Di ba? Kung hindi ka nagsisi, ligtas ka ba? May faith ka? Kailangan din ng pagsisisi. Kaya lumalabas, kulang talaga yung faith alone. Kailangan manatili, kailangan pang magsisi. Yan, kapatid, no? Kaya ikaw, yung tinitindigan mong paksa, pinagtatawanan ko na lang. Alam mo kung bakit? Kasi nga, sabi sa unang Korinto ng 14:38, naiintindihan kita, Butlay, na kapatid ni Butlig, na natutuliglig na mga kuliglig, si Butlay na timang, sa kamangmanga na mukhang alamang, naiintindihan kita. Ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang pagkamangmang. Yan, kapatid, no? Alam mo, kapatid, tuwan-tuwa ako sa'yo pag nakikita ko yung mukha mo. Kasi pwede kang mag-artista Kamukha mo yung kalaban ni Victor Magtanggol Ikaw yung Pero pwede ka, kapatid, yayaman ka. Pwede sa'yo, sampalin ng ganap. Yan, kapatid, no? Alam mo, kapatid, wag ka na magpastor. Magtrabaho ka na lang. Marami kang dadalhin sa impyerno Kasi yung mga salita mo pa iba-iba. No? Yung mga pinagsasabi mo, ay tama-tama, security guard ka pala, no? Sabi ng awit na 127 verse 1, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawa at nagsisipagtayo nito. Maliban na ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Kaya pala kayong mga gwardiya, wala kayong kabuluhan Pag ang bahay, iniingatan na ng Panginoon Nagtatrabaho ka lang sa wala Kaya pala gusto mo, puro binigay, ayaw mo nung nagbigay. Kaya tinatanggihan mo yung ama. Security guard ka pala. Mahilig ka sa bigay. Yan, kapatid, no? Mahilig kang humutot doon sa mga mahuhutot, doon sa mga sasakyan na binabantayan mo. Kaya pala sabi ng Biblia, maliban na itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan ang nagsisigawa at nagsisipagtayo nito. Maliban na ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Si Butlay pala, tuwing gigising sa umaga, wala siyang kabuluhan, sabi ng Biblia. Gwardiya pala to no? Walang kabuluhang gumigising ang bantay. Yan, kapatid, no? Nasa Biblia ka talaga. Sabi mo, wala ka sa Biblia. Ngayon, nasa Biblia ka, di ba? Napatunayan ko. Giba na naman yung poste mo, paiyakan na naman. Alam mo kasi, kapatid, bawat bibitawan mong salita, maaaring makuha ko yan sa Biblia, kaya mag-iingat ka, kapatid. Ibahin mo tong kalaban mo. Hindi ako katulad ng mga nakakalaban mo, Butlay na Butlig. Alam mo, kapatid, sinerge ko yung pangalan mo sa Griego yung Butlay. Sabi ko, ano sa Greek yung Butlay? Ang lumabas, Butlig. Kaya pala matatawa ako sa'yo Ang galing ng nanay mo. Yung pinangalan sa'yo, Butlay. Si Butlay, na kapatid ni Butlig, na natutuliglig ng mga kuliglig. Sino yung mga kuliglig? Yung mga pastor mo. Tinutuliglig yung utak mo. Kung ano-ano yung pinapasok sa yung aral na paniniwalaan mo at siya namang ipinaglalaban mo.
Hangang-hanga ako sa'yo, Butlay. Ang talino mo, ang laki ng utak mo. Ipinaglalaban mo, pait lang, ligtas na. Grabe ka. Malaki kasama ang gagawin niyo sa mundo. Ano pangalan ng reliyon nyo? By grace. Kaya pala ang daming demonyo nagtatrabaho sa inyo eh. Inaalis niyo ang gawa sa Biblia eh. Grabe, Butlay. Malaking kasama ang gagawin niyo sa lupa. Alam mo, kapatid, no? Sabi sa Jan 12 ng 48, sabi diyan, no? Ang nagtatakwil sa akin, sabi ni Kristo, ay nagtatakwil sa aking pananalita. Yan, kapatid, no? Kaya pala yung salita ni Kristo, panay takwil mo. Ayaw mo ng gawa. Unang tindig mo pa lang, binabanatan mo yung gawa. Ang dami mo naman pwedeng banatan, yung bautismo. Ba't puro gawa ang binabanatan mo? Galit na galit ka sa gawa. Alam mo, Butlay, pinatototohanan talaga na sa Diablo yung tatay mo. Ikaw yung anak ng Diablo. Gawa 13 nasa Biblia ka na naman. Ito, babasahin ko. Sabi diyan, no? Gawa 13 sabi diyan, o puspos ng karayaan at kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Yan, kapatid, nasa Biblia ka. Ikaw yung anak ng Diablo. Kasi nga ayaw mo ng gawa eh. Yan, yung mga anak ng Diablo, kasama ka doon. Kaya tama yung sabi kanina. Ikaw talaga yung ama ng John 8 ng 44. Yan, no? No? Tatay mo talaga yung nandoon. No? Kaya, alam niyo mga kapatid, si Butlay, ayaw kong sayangin yung oras ko eh. Tatagda rin kita ng mga liriko. Eto, kapatid, sabi sa Santiago 2 ng 14, sabi ni Apostol Santiago, anong papakinabangin mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang mga gawa, maililigtas ba siya ng pananampalatayang iyan? Yan, kapatid, no? Ang linaw ng sinabi ni Santiago, hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya mong walang gawa. Patay ang pananampalatayang walang gawa, kapatid. Sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ganoon din ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Kaya ikaw, yung faith mo, patay eh. Kaya ako naniniwala eh. Kasi nga, ayaw mo ng katwiran. Napakasama ng utak mo, Butlay. Ang dami mong dadalhin sa impyerno. Mga kababayan, lahat ng mga membro ni Butlay, iwan nyo na yan. Hayaan nyo magtrabaho yan. Grabe, ginagawang kasinungalingan yan sa lupa. Ang lakas ng ikapuho mo, Butlay. Kaya pala lumalaki ka na rin. Alam mo kapatid, huwag kang magagalit, no? Kung magbanggit man ako ng ibang mga bagay. Kasi yan ang katotohanan eh. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi sila'y nagsisipaglingkod sa sarili nilang tiyan. At sa maiinam na talumpati at mabuting pananalita ay inililigaw nila ang mga marami. Kayo yun. So dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second presentation ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Cristohanong Isog. Your time start now. Unang tanong, meron po bang mababasa sa Biblia? Sinabi mo nasa Biblia ako. Meron bang butlay na talata sa Biblia? Yes or no? Yung Butlay wala, pero yung mangmang nandoon at ikaw yun. Malinaw, ikaw yun eh. Kasi ayaw mo ng katwiran. Kaya mangmang yun sa Biblia, yung katulad mo. Objection, proceed. Anong objection? Ang tanong ko po ay meron po bang bersikulo sa Biblia? Yun po, moderator. Ang sagot niya bro, wala daw bro. So, continuous to. Pero yung mangmang meron daw. Ikaw. Mario, proceed ka sa pagpapaliwanag pa bro. Yan. Sabi ko, yung Butlay, wala talagang mababasa nun. Pero may pahayag sa Espiritu, unang Korinto ng 2:10. At pinahayag sa akin, ikaw yung mangmang. Kaya huwag mong kukontrahin yun. Diyos ang may sabi nun sa akin, mangmang ka. Kasi nga ayaw mo ng katwiran. Sabi ni Kristo sa Juan ng 12 ng 48, ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa aking salita. Kaya nasabi kong mangmang ka, ikaw yun. Pahayaginan nyo. Makinig ka bro. Sunod na tanong. Sabi mo kanina, butlay meron sa Biblia. Meron ka bang talata na maibigay o nagsisinungaling ka lang kanina dahil ang ama mo ay demonyo? Pakisagot. Objection, bro Rasa. Sabi ko nga wala eh. Ang hirap, wala nga butlay doon pero may pahayag ang espiritu. Ikaw nga yung mangmang eh. So ganito, sumasagot ang ka hirap na. mo na umintindi, kapatid. Bro Mario, ganito. Sumasagot ka na naman sa tanong. Sabi mo doon, walang mababasa. Pusit ka lang bro bro. Rasa, nag-objection ako kasi makulit siya. Sabi ko nga walang mababasa, pinipilit niya, meron daw butlay. O sige, meron ng butlay. May butlay doon, yun yung mangmang. Okay, Tama ka, yun nga yun. Okay, Sige. so next question, yun na yun.
Okay, yun na nga, sabi ni Rasa. sabi mo merong butlay. Saang talata sa Biblia na merong butlay? Kapag wala ka, demonyo ka. Sige, at latag. Ay, sige, sasagot ako. Latag. Proceed, Saan? bro. Saan? Time stop muna. Parang na-stop yung ano niya. Okay, so mga kapatid, yan yung sinasabi ni Mario kanina na baka mawala daw siya. Hintayin na lang natin. Pero ayon sa ating rules, meron tayong 7 minutes na paghihintay. So habang hinihintay, shoutout muna sa ating nasa live. Nandyan si Paul Hari Kamama. Sabi niya, useless naman sariling gawa mo na i-topic na yan last time eh. Ang kaligtasan or salvation is free by the grace of God. Yung good works is yung fruit or bunga ng kaligtasan. Shoutout din kay Pastor Iggy Boy. Sana hindi makipag-debate si Butlay sa faith alone kasi nadadamay kami eh. Faith plus work siya. Shoutout din kay Paharon Faith at tumatawa lang siya. At dito din kay Jules Lukpan. Shoutout sa kanya. Sabi ni Jules Lukban, bias ka Rasha, bakit walang warning yung Baptist Church? Nagsasalita ng hindi maganda, magiging patas ka naman, galit ka talaga sa amin. Shoutout din kay Kadasig sa pagtuo, iiyak na yan, Brad Butlay. Shoutout din kay Brother Pastor Jeffy, sabog na naman, utos pala ang pananampalataya. Bro Mario? Okay, so medyo nahihirapan si Brother Mario na pumasok. Shoutout din mga kapatid sa ating si Carlito Roca, girap na noon ka Brad Butlay. Shoutout din mga kapatid. Ayan, kabalik na. Okay, so continuous tayo bro. Kayo kanina, di ba? Pag namatay, ito yung cellphone, no? Namatay siya eh. Sige lang bro, na ano ko na. So proceed lang bro Mario ulit bro. Tanong mo bro? Sabi ba, wala pa siya bro. Wala pa man din. Ano, wala na naman. Bro? Bro Mario? Bro Mario, where are you? Ayan. Bro Mario? Bro? Bro, ilang minutes pa siya, bro? 5 minutes pa bro. Okay, sige. Okay, proceed ka lang brother. Kaya na kasi. Sige lang, continuous na tayo. Bro, istuhan ng isog, proceed ka bro. Tanong bro. Okay, sunod na tanong. Sabi po ng Ephesians chapter 2 verse 8, sa pamagitan ng pananampalataya, tayo'y nangaligtas. Ito ba'y tama o mali? Tama o mali? Yan. Tama yan. Tama. Pero yung pananampalatayang tinutukoy dyan, may nakapaloob yan na gawa. Hebreo 12:14. Kasi nga, pag wala kang gawa, pwede kang hindi makaabot sa biyaya ng Diyos. Kaya nga sabi diyan, sundin ninyo ang pakikipagpayapaan sa tao at kayo magpakabanal. Sapagkat kung ang sino mang wala nito ay hindi siya makakaabot sa biyaya ng Diyos. Yan, at hindi niya makikita ang Panginoon. Kaya yung gawa, kailangan talaga kapatid. Kasi nga pwedeng hindi ka makaabot sa biyaya ng Diyos. Sabi sa Hebreo 12:14-15. Kaya yung gawa na tinutukoy dyan, Next question na daw. Sabi mo, tama yung Ephesians chapter 2 verse 8. Ibig bang sabihin walang works talaga sa kaligtasan? Yes or no? meron! Ang katunayan, Roma 2:7. Yan, ang gumagawa ng mabuti at naghahangad ng papuri ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Meron talagang gawa sa kaligtasan. Gusto mo babasa ko? Nakakapagligtas ang gawa. Pag nabasa ko, mapapahiya ka talaga ngayon. Ang daming talata. Oh. Next question. Sabi mo, ay wala, mayroong gawa. Ito, babasahin ko. Roma chapter 11 verse 6. Ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya, ay hindi na sa mga gawa. Anong ibig sabihin ng hindi na sa mga gawa? Ay mayroon pa bang gawa? Yes or no? Yan. Sagot ko dyan, yung Roma 11 ng 6, Yes or no? basahin Yes or mo no? yung Yes or 10 no? seconds ako, moderator. Kamangmangan yung tanong. 10 seconds, proceed. Ayan. Basahin mo yung 8. Patungkol yan sa mga Israel ang context niyan. Binigyan sila ng espiritu ng pagkabulag. Bakit? Kasi nga yung kanilang mga gawa patay na sa Next harapan question, ng Diyos. 10 Puro seconds. kasama ang ginagawa nila. Kaya Next binanggit question, ang 10 talata seconds. na yan. Okay. May context yan, kapatid. Next question. Sabi ko yan. Oh. Sabi mo ay
hindi sa pamamagitan ng gawa. Ibig sabihin, sumang-ayon ka na sa aking tema na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya lang pala. Yes or no? Mga alin ka ba daw? No. No. No, ginagawan mo ako ng bibig ko ng hindi ko sinabi. Wala akong sinabing hindi sa pamamagitan ng gawa. Sabi ko nga, merong ang gawa nakasulat, nakakapagligtas babasa ako At pag nabasa ko, papalitawin ko kasinungalingan mo. Malalaman lahat ng mga tao. May gawang nakakapagligtas, nakasulat sa Biblia. Ano, gusto mo babasa ako? Huwag mong lagyan yung bibig ko ng hindi ko sinabi. Next question. Pakasama mo naman mo. Sabi ni Apostol Pablo, ngunit kung ito'y sa pamamagitan ng biyaya ay hindi na sa mga gawa. Ano bang ibig sabihin hindi na sa mga gawa? Merong bang gawa o walang gawa? Sa Merong hindi gawa. sinabing walang gawa. Or walang gawa. Yan, sabi diyan, hindi na sa pamamagitan ng mga gawa. Yan kasi sinasabi sa mga Hudyo. Yan, sa mga Hudyo tumutukoy yan. Kaya nga basahin mo diyan yung Roma 11 ng 17. Yung 17 ang basahin mo para makuha mo yung context. Sabi diyan, sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay nangabali, at ikaw na isang ulibong ligaw ay naisanib sa kanila, ikaw ay nakabahagi sa ugat ng katabaan ng punong ulibo. Tumutukoy yan sa Next Gentiles question. at sa mga Hudyo. May context yan, kapatid. Next question na. Huwag kang kuha ng isang talata. Next question na, Bro Mario. Sabi mo sa mga Hudyo, ang sunod tanong, sino nga ba ang unang iniligtas? Yung mga Hudyo o yung mga Hentil? Pakisagot. Hudyo o hindi? Pwedeng parehas. Alam mo kung bakit? Diyos kasi ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Nakasulat yan doon sa Roma ng 14 ng 1:3. Merong kumakain at merong hindi kumakain. Huwag mong atulan ng hindi kumakain sapagkat sino ka para atulan siya. Diyos ang nakakaalam kung sino makatatayo. Unang Korinto 5 ng 13 naman, sabi diyan, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Next question. Hindi ako Diyos, kapatid. Kaya wag mo kong tanungin kung sino Next ligtas question. hindi. Grabe ka naman, ginagawa mo kong Diyos. Ang tanong ko kanina ay sino ang unang iniligtas? Yung mga Hudyo ba at yung mga Hentil? Sabi mo pareha. Ito tanong, ito ba'y tinitindigan mo pa ba hanggang ngayon? Yes or no? Yes! Yes. Sagot ko dyan, pwedeng pareha nga. At pwedeng may maliligtas sa mga Hudyo, pwede rin hindi pwede rin merong hindi maliligtas sa mga Hudyo, ganun din sa mga Hentil. Kasi nga hindi nga ako Diyos. Sabi sa unang Korinto, ng 5 ng 13, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Kaya ang sagot ko dyan, maaaring may naligtas na sa mga Hudyo, maaaring may naligtas na rin sa mga Hentil. Parehas. Next Kasi nga question. Diyos ang nakakaalam. Last 50 Kung sino ang next question, last 50 seconds. Next question, sabi mo kapatid na ang Hentil at Hudyo ay same na niligtas ng diretso. Ito'y tanong, sino ba ang nangaral sa mga Hentil? Si Pablo o ikaw? Sabi ko, Pablo. Si Pablo o ikaw? sabi ko, Si Pablo o ikaw? Si Pablo o ikaw? Ayan, sagot ko si Pablo. Ngayon, babalikan ko yung sinabi mo. Sabi ko, maaaring may naligtas sa Hudyo at sa mga Hentil. Huwag mong lalagyan yung dila ko ng hindi ko sinabi. Wala akong sinasabi nung sinasabi mo na yung patungkol doon sa naligtas sa mga Hudyo at sa mga Hentil. Nilalagyan mo ako ng salita, kapatid, ng hindi ko sinabi Huwag kang ganyan, kapatid. Kasamaan yung ginagawa mo, kapatid. Time. Sabi ko nga, maaaring pareha. 7 minutes time. Okay, so dyan nagtatapos ang ating second stage ng debate at dako tayo sa final conclusion. Mauna dito si Brother Mario bilang negatibo sa topic na faith lang ang kaligtasan, ay kailangan sa kaligtasan at wala ng iba. Brother Mario ng MCGI, 5 minutes, your time start. Ayun, mga kapatid, tinatanong niya ako, sabi niya, pinipilit niya talaga, sino ba unang iniligtas? Hudyo ba o mga Hentil? Sagot ko nga parehas Kasi ang Diyos, mga kapatid, meron siyang alam na hindi natin alam. Maaaring may naligtas na sa mga Hudyo, maaari ring may naligtas na sa mga Hentil. Ang katunayan, hindi kasi pwedeng abutin ng tao yung kaisipan ng Diyos. Isaiah 55 ng 9. Butlay, pakinggan mo to. Sabi diyan, sapagkat kung paano ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ganoon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Hindi naman natin pwedeng sabihin na walang naligtas sa mga Hudyo, wala ring naligtas sa mga Hentil. Ginagawa mo kung Diyos, butlay. Sabi sa unang Korinto ng 5 ng 13, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Kaya sagot ko sa iyo parehas. Kasi maaaring may naligtas sa mga Hudyo at meron na rin maaaring naligtas sa mga Hentil. Kasi sabi sa awit ng 32
ng 1:2. Eto, Butlay, hindi mo matututunan sa mga pastor mo. Sabi diyan, mapalad ang taong pinatawad na sa kanyang mga kasalanan at sa kanyang mga pagkalangsang ay nangatakpan. Meron palang mga tao pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kasi sabi ng Biblia, sabi ng Diyos, kakaawaan ko ang ibig kong kaawaan. Kaya kahit sa mga hentil noong unang panahon, hindi natin pwedeng sabihin hindi sila ligtas. Kasamaan yung ginagawa mo, Butlay. Unang Korinto 5:13, sabi ni Apostol Pablo, datapot sa mga nasa labas, Diyos ang hahatol. Ikaw pala, sa paniniwala mo, mga Hudyo lang ang naligtas maaari dahil sila pinili ng Diyos na bayan. Kasamaan yung ginagawa mo, Butlay. Huwag mong maliitin ang mga hentil. Kasi kahit wala silang aral na napakinggan kay Kristo, sabi ng Biblia, kakaawaan ng Diyos ang ibig niyang kaawaan. Ginagawa mo pala, Butlay, ginagawa mo akong Diyos. Tinatanong mo ako kung sino unang iniligtas. Anong malay ko doon kung sino unang iniligtas ng Panginoon? Diyos lang ang nakakaalam niyan, Butlay. Kaya sabi sa Isaiah ng 55:9, sapagkat kung paanong ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, ganoon din ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. At ang aking pag-iisip ay lalong mataas kaysa inyong mga pag-iisip. Tatanungin mo ako ng ganyan. Kaya sabi ko na kamangmangan yung mga tanong mo Kaya ako talaga, yung mga tanong mo, hindi ko sinasagot ng direkta Kasi yung mga tanong mo pambata, kamangmangan. Alam mo kapatid, ang dami mo ng talo. Sa YouTube, pinanood kita Ang dami nang kumawawa sa'yo nakalagay doon, binugbog si Butlay ni Jared. Binugbog si Butlay ni Roman Catholic Church. Nababasa ko doon, puro binugbog ka sa... Hanggang ngayon ba naman, bugbog ka pa rin? Alam mo, naaawa na lang ako sa'yo. Tigilan mo na yung debate. Nagkakalat ka na ng maraming talo. Puno na yung YouTube. Maawa ka naman sa YouTube, Butlay. Yung YouTube, Butlay, pag tinype yung pangalan mo doon, kasi inobserbahan kita Sabi ko, si Butlay, makakalaban ko. Dapat alamin ko mga laban niya. Tinype ko, debate ni Butlay. Ang lumabas, binugbog si Butlay ni Jared. Binugbog si Butlay ng RCC. Binugbog si Butlay ng Born Again. Grabe! Pinuno mo na ng talo yung YouTube. Grabe, nakakaawa pangalan mo doon, Butlay. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka na lang. Kung ako membro mo, sasabihin ko sa'yo, Butlay, magtrabaho ka na lang. Kasi nga kapatid, naawa na ako sa'yo Nagkakalat ka ng maraming talo. Sinisira mo yung mga itinatayo ng ibang mga faith alone. Sila ng laban para ipagtanggol na faith lang, ligtas na. Ikaw naman, patalo ng patalo. Nakakaawa sila, nagpapakapagod. Ikaw naman, sira ng sira. Kaya tama si Kristo sabi niya, ang hindi tumutulong sa aking mag-ipon ay nagkakalat. Yan, ikaw yon. Kalat ka ng kalat. Ang dami mo ng talo, Butlay. Ngayon na naman, talo ka na naman. Grabe, Butlay. Naawa na ako sa iyo, Butlay. Ngayon mga kapatid, sana manalo si Butlay Diyan sa mga followers niya, mag-comment kayo. Congrats, Butlay. Kasi nga, naawa talaga ako kay Butlay, mga kapatid. Baka pagdating na naman nito sa YouTube, sabihan, binugbog ni Bro Mario si Butlay. Nako, pang ilang binugbog ka na sa YouTube. Puno na YouTube ng pangalan mo. Alam mo, Butlay, kaya nung makita ko yung pangalan mo, sinerge ko, debate ni Butlay. Kasi nga, pag-aaralan kita kung sino ka lumalabas, puro talo ka. Pinanood ko yung mga laban mo, Butlay. Alam mo, Butlay, ginaganahan sana ako, ginawa ko na lang, di na ako nag-aral. Stock knowledge na lang nilalaban ko sa'yo. Kasi tinamad na ako Kaya nga nung nagpe-present ka kanina, inaantok ako lumipat ako dito sa kabila para igalang ko yung mga nanonood. Kasi nga makikita nila na tinutulugan lang kita habang nagsasalita ka. Kaya ginawa ko, pumwesto ako dito sa kabila. Kasi nga, kung matatalo ka pa ngayon, awang-awa na ako sa'yo. Kaya Butlay, tigilan mo na yung debate. Tirasan ng mga debator. Kaya baka isa ka sa ibawas. Mag-ingat ka. Okay, so dyan nagtatapos ang negative presentation natin. Dako tayo sa final conclusion din ng ating affirmative sa kanyang pinatutunayan na faith lang ang kailangan sa kaligtasan at wala ng iba. Brother Darwin, Cristo Hanong Isog, your time start. So magandang hapon po sa ating mga kapatid at sa lahat ng nanonood sa atin. Napakalinaw po mga kapatid na tayo ay nanalo sa tema ng faith alone ang kaligtasan. Sapagkat po ang ating tema ay mababasa po verbatim ayon po sa Roma chapter 4 verse 12. Faith alone. So napakalinaw po mga kapatid na tayo po ay panalo. Kawawa naman itong ating kapatid sapagkat siya pala ay nag-aaral sa aming debate at
pinaghandaan niyo mga kapatid. No? At tayo naman kahit kunting pag-aaral lang, wala po tayong inaaral ngayon, hindi po tayo nagtuon or hindi po tayo nag-aral po mga kapatid. Kahit isang Bible lang dito sa ating tabi, no, wala po mga kapatid. Tingnan nyo, wala po tayong dala na kahit isang Biblia, no? Ito po stock knowledge lang po natin mga kapatid. Dahil po ang katotohanan ay nasa atin na po mga kapatid. Hindi na tayo kailangan ng Biblia pa. Kaya ang ating kapatid, maraming Biblia siguro dyan, 2 cellphone. No? Kasi pinaghandaan niya talaga ang aming debate. Pero tingnan nyo, talo pa rin. Kaya nag-search siya, binugbog si Butlay ng born again. Paano binugbog si Butlay ng born again na born again ako? Kalokohan talaga tong kalaban natin mga kapatid. Kaya nga sa ating stand ngayon, no, hindi nagpakita kasi pag nagpakita to, mahiya siya kasi post ko to screen record ko to, tapos ipopost ko pero hindi nagpakita yung ating kalaban na isa pong alagad ng dyablo. Sapagkat po ang kanyang kaligtasan ay sa mabuting gawa. Tanong, mayroon po bang taong nakagawa na lahat ay mabuti? Wala. Kahit tayo mga kapatid na nanampalataya kay Kristo ay makagawa pa rin tayo ng masama. Kaya po kapatid, pag nakapagligtas natin ang gawa, tanong, hindi ka ba makagawa ng kademonyuhan? Mali yan kapatid, kasi sabi ng Roma chapter 5 verse 12, ang sino man ay napanunod ni Eva at Adan ay nagkasala. Lahat ng tao nagkasala. Ito si Mario. Ano bang pangalan nito ang ating debate? Kasi hindi, kahit pangalan nito, hindi natin alam kasi talagang pag sinabi niyang debate tayo. Wala tayong dala kahit isang Biblia lang kapatid. No? Kasi itong kalaban natin parang nasa kanto lang wala, hindi na tayo nag-aral pang mga kapatid kasi alam natin na ang katotohanan ay talagang panalo talaga mga kapatid, kasi sabi ng Proverbs, ibutyag ang bakak pinaagi sa kamatuoran. Matod sa Bisaya nga version, no? Kaya mga kapatid, napakalinaw po na ang kaligtasan po ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Kasi po sabi ng John chapter 3 verse 16, ito po'y aral ni Jesucristo, no? Aron ang tanan nga mutuo kaniya makaboton. Ang tanan nga mutuo believe na siya. Sa English atong i-translate. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believe in Him, sa daw, sa bisan kinsa, whoever believe in Him will not perish. Si bisan kinsa kuno mutuo sa Bisaya pa, maluwas. Pangutana, tanong, meron po bang gawa? Wala po mga kapatid. Kaya po, napakalinaw at napakagandang laban ito mga kapatid, sapagkat walang kahit isang giba ng hinapay ko kapatid, hindi nakagiba yung ating kadebate. So, at salamat sa ating mga nanonood yan, no? Naway mayroon kayong natutunan na aral sa Biblia po. At sa ating moderator, ang sinabi ng ating viewers kanina ay bias po si Rasya. Hindi naman po bias. Talagang talo lang talaga yung ating ka-debate. Huwag niyang sabihin bias ang moderator kasi totoo namang pag sinabi kong mangmang, totoo namang mangmang yung kadebate natin. Pag sinabi kong kulto, totoo namang kulto yan. Ano bang bias yan? Na hindi wala gibadlong ni Rasya. Di ba? Napakalinaw po mga kapatid, kaya wala pong bias sa debate na to at talagang talo yung ating kalaban. Yun lang po. Sige. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang debate natin between Born Again and MCGI. At before natin ayan yung ating live, syempre gusto ko muna kayong magpasalamat sa lahat ng manonood at makakapanood pa nito. Unahin natin si Brother Darwin. Bro, pasalamat ko muna. Puro pasalamat lang po ito, Rasya Vista, no? Yes, bro. So, magandang gabi po sa ating lahat mga kapatid. Salamat po sa lahat
nang nanonood dito sa page ni Russia Vista. Sana ipatuloy kayong sumuporta sa kanyang page, no? Dahil po ay hindi po talaga siya bias. Ang totoo niyan, mga kapatid, talo talaga yung ating kalaban. Kaya po, maraming salamat po sa page ni Russia Vista. Naway palagi kayong sumuporta, no? At sa ating kadebate, sana huwag mong kumkumin yung galit sa loob ng kasing-kasing mo, bro. Kung nakaintindi ka ng Bisaya, bro. No, salamat sa iyong pakipag-debate sa akin, no? Naway marami kang natutunan sa akin na hindi mo pa natutunan, no? At maraming salamat sa ating mga bashers diyan, mga kapatid, no? God's love lang pa rin because God is love. Manang if you love me, you will obey what I command. Unsay sugo sa Ginoo, higugmaan gihapon nato atong isig ka tao. So daghang salamat, Brother Russia, akong ibalik sa imo ha. Okay. At pasalamat din, Bro Mario. Muntik na mabanggit ni Butlay, if you love me, keep my commandments. Muntik na mabanggit eh. Alam mo, mga kapatid, salamat sa inyo. Magandang hapon sa inyo, sa mga nakapanood ng video na ito. Kay Bro Rasa, binabati ko, shout out. Patas ang debate at wala siyang kinikilingang tao. Sinasabi niya lang yung totoo at sumasabay lang siya. Kaya nagpapasalamat ako sa pagiging patas mo, Bro Rasa. At sa mga debater, binabati ko kayo. Lahat kayong mga debater ng Rasa. Binabati ko kayo ng magandang hapon, mga kapatid. Mahal ko kayo sa Panginoon. Ito ay debate lang. Labanan ng karunungan at kaalaman at paniniwala. Pero lagi natin tandaan, mga kapatid, na pagtapos ng debate, hindi tayo magkakaaway. Gaya nung iba na nag-aaway pa sa mga FB. Nagsisiraan. Pagtapos ng debate, magkakaibigan tayo. Kasi ito, mga kapatid, ang utos ni Kristo, pag-ibig eh. Kaya tayo lahat magkakapatid. Pangit yung pagtapos nito, may mag-aaway pa. Lahat tayo magkakapatid naman sa Panginoon at Diyos naman ang sumisiyasat ng mga puso at pag-iisip. Ano man ang paniniwala natin. Salamat sa inyo, mga kapatid, at kay Bro Rasa sa pagiging tapat na bilang pumapagitna, tagapamagitan, misites sa Griego, tagapamagitan dito sa ating mga laban sa debate. Magandang gabi sa inyo. Salamat po. Okay, Russia At sa TV. iyo rin, Butlay, salamat. Okay, Russia TV, gusto din magpasalamat sa lahat ng sumusuporta at laging naniniwala pa din sa ating pagmamoderate. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon man sa dalawang ito, nandito si Kristo Hanong Isog, mga kapatid, at si Brother Mario. At pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap basta sumasang-ayon na kayo sa lahat ng patakaran dito sa ating platform. At meron na akong mga hamon dyan sa ating affirmative at negative kanina. So mag-respond na lang kayo doon, mga bro. Tignan nyo yung comment. So please subscribe yung ating YouTube channel, Russia Debates, mga kapatid. At follow na din ako sa aking Facebook, Russia Vista, mga kapatid, dahil dito ako laging nagla-live. So maraming salamat. This is Admin Russia ng Russia TV and we're out. Sa ilalim ng dilim, laban sa kasamaan, mga kaluluwa'y sumisigaw, katarungan ang kailangan. Sandatay nakataas, pananalig sa Diyos Ama, di matitinag sa hirap. Banal lang ang